Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito namang contested, highly publicized na 2025 budget. Kasi po, marami pong mga senador ang nagngaw-ngaw dahil hindi po napagbigyan. Lalong-lalo na yung mga kampo ni Pusit. Di ba nga, sabi ni Bato, hindi kami napagbigyan eh. Sabi naman ni Jaime, nagtaas kami ng kamay na aprubahan dagdagan ng budget ni Pusit. Hindi kami pinagbigyan eh. May 12 nga kami o 11 eh. O ayun. Yung baka yung 12 o 11, yun ang nangangarap na patalsikin bilang Senate President si Chis Escudero. Pero sabi nila, hindi naman. Ngayon, ang gusto nila, ibalik daw ng Pangulo sa Kamara yung budget at pag-usapan ulit. Kasi sabi nung ate, oy, reviewin mo, ibalik mo. Kasi bakit? Hindi na-aprobahan yung request namin para kay Pusit. Sa akin lang opinion, kaya gusto nilang ipabalik yan. Dahil, siyempre, hindi sila napagbigyan na taasan ang budget ni Pusit. Kontrolado po sila ni Pusit. Yung mga galamay ni Pusit, o ikaw Jaime Marcos, o ikaw Bato, yun, diba 8 ang galamay ng Pusit, 12 sila. Siyempre, meron pa yung extra galamay yang si Pusit. May 4 pa eh. Yan yung tinatawag mong hindi octopus o ano siya. Ewan ko, anong tawag nyo sa 12 galamay ng Pusit? Gahaman. So dito po, may nagsasuggest po na parang lumabag sa konstitusyon ang BICAM. Yung mga ilang mambabatas. No? At may nagsabi rin dito na senador ngayon, no? Kapwa nila senador na unconstitutional ang nangyari sa budget. Pero dumedepensa naman po ang isang House of Representative members. Ganon din si Escudero, no? No need to veto kasi may nagsasuggest po na ibito ng Pangulo ang budget. Pero sabi ni Escudero, veto. Walang veto. Ang sabi rin ng Pangulo, wala munang veto sa mga line items ng budget. Bakit? Ito po. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shoutout to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At ganoon din po, patuloy po ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So eto po mga kababayan, lahat po ng article natin galing sa politico.com.ph. Salamat po Politico ha. Unahin natin yung sinabi ng former senator at ngayon po ay nasa senatorial slate ng administrasyon na walang iba kundi si former Senator Pampilo Lacson. Sabi niya, Lacson to Marcos, veto DPWH budget, increased DepEd fund cut. Kasi po ito, sinasabi dito ni Lacson that it is unconstitutional ang ginawa ninyo sa budget. Ha? Bakit? Eto. No, kailangan daw ibito ng Pangulo ang budget ng DPWH at ibalik yung tinanggal sa DepEd. Bakit? Ito. Former Senator Ping Lacson has urged President Marcos Jr. to veto the provisions of the proposed 2025 General Appropriation Act. Ibig sabihin, ibito niya lang yung line item na yun. Hindi yung buong budget. Ha? That reduced the Department of Education's budget while bloating, meaning pinalaki, ang sa Public Works and Highways. Lacson was referring to the reconciled budget of the 6.532 trillion pesos national budget by Congress when it convened as a bicameral conference committee. Only the President can save the Constitution from becoming wastebasket bound by exercising his line item veto. Line item veto.
tanggalin mo, bawasan mo, ibito mo yung budget ng DPWH at ibalik mo. No? Kumbaga, bawasan mo yung DPWH, ibalik mo yung DepEd. Bakit? Bakit kailangan bawasan ng DPWH at ibalik yung 12 billion na nawala sa DepEd? Ito po kasi, how so? The Bicameral Conference Committee reduce o binawasan ang DepEd budget to 737 billion and increase the DPWH to 1.113 trillion pesos. So dito, sa tingin po ni Lacson, nababiolate na ang sabi sa probisyon sa konstitusyon. Bakit? Lacson said the move to reduce the DepEd's 2025 budget violated the 1987 Constitution which prioritized funding for education. Totoo po yan. Nasa Constitution po yan na dapat sa yearly GAB o National Expenditure Program, ang number 1 na budget dyan ay laging edukasyon. Walang iba pang departamento ang tataas na budget kundi ang edukasyon, Department of Education. So, sabi niya dito, sa Article 14, Section 5-5, doon sa provision na yan, this blatantly violates that particular article that declares the state shall assign the highest budgetary priority to education and ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents through adequate remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment. Dito, sinasabi ng konstitusyon na dapat priority ang sa education. Ang hindi pa ito tinutupad, mga kababayan, ito yung end. And ensuring that teaching will attract and retain. Kaso po, nag-aalisan po mga teacher. Bakit? Sa baba ng benepisyo. Paano maa-attract magturo ang guro kung puro na lang sila paluwal sa mga gamit sa eskwela? Di ba? Kaya nga tinanggal ni Grace po yung 12 billion Yung 5.1 billion nilagay doon sa school teachers mga resources. Ayan dapat. Hindi lang pondo para sa kabuuan ng DepEd, kundi pati yan, ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents. Paano ka ma-attract magtrabaho, magturo kung ang sahod mo ay mababa pa sa minimum wage? Di ba? Dito na lang, hindi na pupulpul ito Pero dapat education pa rin ang malaki ang budget. Di ba, mga kababayan? Dapat taon-taon malaki rin ang sahod ng mga teacher. Kasi may end Dalawa ang isasatisfy mo para hindi mo ma-violate ang Constitution. Isa lang dyan, ang magno, you violated the provision of that Constitution. Ako sa tingin ko, hindi nasusunod yung huli. Paano ma-attract? Magkano po ba sahod, mga kababayan, ng level 1 to whatever highest level of the teaching personnel? Di po ba? Bakit ngayon ang daming mga guro ang ayaw magturo kasi ang liit ng kita, ang liit ng benepisyo. Di ba? Sinong mas malaki? Di yung mga politikong mga nag-uupo-upo lang, nagpapalaki ng mga wet packs nila dyan. Ano pa ang sabi ni Lacson? Have the bicameral conference been transparent and not just a two-person bicameral committee meeting? I'm quite sure at least one member from another contingent would have seen this basic constitutional flaw. Taon-taon, tanggap ng lahat ng edukasyon ang may pinakamalaking budget. The DepEd's budget was slashed to 737 billion from 748.7 billion in the JAB. Meanwhile, the DPWH budget was increased to 1.113 trillion from 825 billion in the JAB. Maski na yung pala maski na hindi pa in-increasean yung DPWH, mataas pa rin siya sa DepEd. Di ba? Mamaya titignan natin yung mga kasagutan ng ilang mga mambabatas dyan. Sumausaw din dyan po si Mig Subiri. Sabi rin ulit sa politiko, lahat po ito politiko Mig Subiri claims 1 trillion budget for DPWH may be unconstitutional.
Here's why. Sa kanya naman, maybe. Former Senate President Juan Miguel Zubiri called out the increase in the Department of Public Works and Highways budget for 2025, which resulted in the agency having a higher budget than the Department of Education. Ayan. Nagulat talaga ako na halos 12 billion pala ang natanggal sa Department of Education, and also about 30 billion sa state universities and colleges. So napakalaki ng cut. Almost 42 billion on the education sector. He said the hike in the DPWH budget at 1.113 trillion in the 6.352 trillion national budget could be unconstitutional because the 1987 Constitution mandates that education should get the highest budget. Ayan, parehong-pareho po sila ni Pampini Locson na sinasabi. Base po yan sa Constitution, yung binanggit ni Lacson. It can be questioned. That's why all is not lost until the President can possibly remedy it through some veto provisions. Ang gusto nga ni Lacson, ibito mo yung DPWH at ibalik mo yung tinanggal sa DepEd. Maski na ibalik mo pa rin yung sa DepEd, ibito mo, mataas pa rin yung sa yung sa DPWH unless isama mo yung iba na state use and CHED. Diba? Saka yung iba pa na yung galing sa TESDA o baka mas mataas nga sila. Diba? Okay. He appealed to the President Marcos Jr. to veto the DepEd budget cut in the national budget before he signs it into law or bring it back to Congress. Sana po maremedy pa po ng Presidente yon. The President should exercise his veto powers on this line item budgets of our different department. So, sana ma-restore po ulit yon. Ayan, itang sabi ni Zubiri. Pareho po sila ng sinasabi ni Lacson. Okay? It is unconstitutional. Lumabag ba sa konstitusyon itong BICAM? Yari si Escudero at si Speaker. Yari kayo. Ito naman ngayon ang depensa ng isang mambabatas, mga kababayan. Yung unahin natin yung sa lower house. Budget for education higher compared to DPWH funds. Yun po yung tingin ng isang mambabatas, si Kong Hun. Pero kung titignan nyo yung numero after BICAM, ang laki nga nung sa DPWH, which is a violation really of that Article 14 Section 5.5 of the Constitution na dapat ang education ng pinakamataas sa lahat ng General Appropriation Bill or the National Expenditure Program on a yearly basis. Okay? Contrary to claims on social media, the budget for education under the proposed 2025 national budget is higher compared to the allocation of Department of Public Works and Highways. House Assistant Majority Leader and Zambales Representative Kong Hun said the education sector was allotted the education sector. Ibig sabihin, lahat po ito ng sektor ng edukasyon, hindi lang DepEd. Tulad nung sinasabi ni Zubiri, merong mga state use and colleges, and baka yung CHED at baka yung mga TESDA. Education sector was allotted 1.055 trillion while DPWH was allotted 1.033 trillion o trillion po Sa education sector, ulitin natin 1.055 trillion. Sa DPWH, 1.033 trillion. In the 2025 JAB. Base sa ating datos at figures sa 2025 national budget, malinaw na ang edukasyon pa rin ang may pinakamataas na pondo kumpara sa DPWH. Hindi totoo ang sinasabing mas malaki ang budget ng DPWH kaysa sa edukasyon. Fake news po ang kumakalat na paninira sa Kongreso. Hindi totoo na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa sa edukasyon sa ating national budget. The education budget encompasses funding for agencies under the sector. Ayan. Ito na po, binreakdown po ni Kong Hun. Bakit ka nagkaroon ng 1.055 trillion para sa education sector? Kasi ang sabi sa Constitution, the education sector must have the highest, must be the priority on the General Appropriation Bill or the National Expenditure Program. Hindi sinabing Department of Education lang. Di po ba? Tama, mali. Sabi ni Lacson
Sinight niya, Article 14, Section 5.5, the state shall assign the highest budgetary priority to education. It did not say there, Department of Education. Diyan pala sa education sector na sinasabi ni Kong Hoon, ito po yung breakdown. Department of Education, 782 billion. Commission on Higher Education, still education, 34.88 billion. State Youth and Colleges, 127.3 billion. Ay, ang laki. TESDA, di pa, tama tayo. O meron pa pala akong nakalimutan dito. LGA, PNP Academy, Philippine Public Safety Colleges, ang dami pala nito. National Defense College of the Philippines, PMA, Philippine Science High School, Science Education Institute. These are billions and millions. So it total to 1.055 trillion. Ano yung sa... Ang laki mga kababayan. Kong Hoon said additional funding for education-related infrastructure amounting to 14.76 billion and the salary differential under Executive Order 64 worth 6.59 billion further raises the total education budget to 1.055 trillion. The Solon noted that DPW's original allocation of 1.114 trillion was reduced by 82 billion in convergence projects. Even with the addition of 1.2 billion for salary differentials under EO 64, the net total of DPW stands at 1.033 trillion. Malinaw po na hindi pinapabayaan ng administrasyon ng edukasyon. Pinakamalaki pa rin ang alokasyon para sa education dahil ito ang pundasyon ng ating kinabukasan. Ang budget na ito ay tutugon sa pangangailangan ng ating mga estudyante, guro at infrastruktura para sa kalidad ng edukasyon. Kong Hoon emphasized that prioritizing education is aligned with the constitutional mandate to allocate the largest share of the national budget to the sector. The education sector's funding will address critical gaps in classrooms, learning materials, and teacher support habang patuloy nating pinapaganda ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Hindi po natin binabaliwala ang pangangailangan sa infrastruktura, ngunit sa ilalim ng 2025 budget, malinaw na edukasyon pa rin ang may pangunahing pondo. Ayan! Butata pala kayo hindi nyo pala muna sinasabi sa amin ang katotohanan Oo, Lacson, naniniwala ako sa'yo. Dahil nabasa ko rin yan sa Konstitusyon, Article 14, Section 5. The education sector, the education must have the highest priority among the National Expenditure Program. Ang hindi mo pinapaliwanag, Lacson, you are only concentrated on the Department of Education. Yun naman pala ang daming sektor ng edukasyon. Ayan po, hindi nililinaw sa atin ng ilang mamabatas basta lang po makapagbigay sila ng idea sa atin na mali-mali. Ano ang sabi ni Kong Hoon sa inyo? Fake news po. Fake news ka pala, Lacson Fake news ka pala Migsubiri. Ang itinutuon nyo lang ay sa DepEd. Ang dami palang sektor ng edukasyon. Come on, dude! So kung isa-sum up nyo nga ito, it's 1.055 trillion. Diba? Ano? Ano na? Ano? Diba? Kayo dyan. Sabi ni Kong Hoon, anuhin nyo si Kong Hoon, butatain ninyo, Lacson, Subiri at yung iba pa, Amy Marcos, pinakitaan kayo. Di ba? Nakakahiya naman tayo. Hindi nyo kasi inuusisa pala lahat Ang ibibigay nyo sa amin, Department of Education lang. Hindi naman nakasulat doon sa Constitution. Dapat specific lang, Department of Education lang hindi pala Ang sabi sa Constitution, educational. Di ba? Education. Yung nilista doon, educational sector, parte ng education yon. Mga gunggong, mga manloloko, mga fake news, mga sinungaling. Visit! Eto pa, ano ang sabi dyan ngayon ni SP Escudero sa hinihiling ni Lacson na ibito ang DPWH. Ganon din si Subiri. Ano sabi niya ni Escudero? No veto needed. DepEd sitting on 36 billion unused funds for computerization program. Ayun naman pala. Di ba? Meron ka palang 36 billion unused
funds for computerization kasi ang utilization rate nila napakabagal mga kababayan. Ha? Ang sabi nga 50% ka pa lang noong 2023, 11.93% ka pa lang ng 2024 base diyan sa computerization program mo. Pero ang sabi ni Angara 98% na, edi depensa mo, 'di ba? Pero ano yung 98%? For both 2 years, 23 and 24? 'Di ba? Oh, a chunk of close to 12 billion budget cut affected DepEd's 10 billion computerization program next year. There are several unspent items in the DepEd budget that can be used, particularly from the funds allocated by DepEd's computer program from 22 to 24. Escudero cited the following unspent funds in DepEd's computerization program. O ayan po, ha? 10.02 billion unobligated funds out of 13.068. 50% of 20.4 billion allocated in 2023 was unspent. 15.9 billion unspent funds out of the 18.8 billion. Ang dami, billion ito mga kababayan. Ha? So ilan pa? Meron kayong total na 36 billion. Ayun po ang sabi ni Escudero. Tinanggalan lang kayo ng 10 billion, nagre-reklamo na kayo, and dami nyo palang pondo. Ha? Di ba? Oh, nakakahiya naman. Ito lang sabi pa ni Escudero, the President has the power to augment any items in the budget from savings or unspent items in the budget. This way, he need not veto other line items in the GAA. May pondo naman na pwedeng itap si Presidente. O meron naman pala. Department should not be greedy. Wag daw kayong swapang in requesting funding from the government. Parang lumalabas kayo ng kaibigan mo at nagyaya siya sa buffet. Sagot mo, nakita mo, mahina pala kumain. Kung magyaya siya ulit lumabas, malamang di mo nadadalhin sa buffet yan. Sa may mga set meal na lang kasi sayang ang gastos. Correct! Di ba? In this situation, ang pagiging takaw mata can result in a few hundred pesos wasted. In government, we are talking about billions of pesos. Ayan, nabutata kayo ngayon. Reklamo kayo ng reklamo, yung iba sinungaling, yung iba manloloko. O, di ba? Napak-check kayo ni Escudero, no? Kakaya kayo. Oo. Ano naman ang sabi ng Pangulo? No veto yet. O, parang si Escudero din. Marcos wants to restore 12 billion slash from DepEd budget but back PhilHealth zero subsidy. O, wala pa daw ibibito daw na line item ang Pangulo. Wala pa daw sila doon kasi nire-review pa eh. Na? Sa palagay ninyo, itutuloy ng Pangulo yan kung alam niya ng education ang mababa tapos DPWH ang mataas. Sa palagay ninyo, yung mga government, yung mga lawyers ng Pangulo, yung magre-review niyan, hindi alam yon, hindi alam ang nasa batas. Eh, nandyan si E.S. Bersamin, former Chief Justice, nandyan si Enrile. Sa palagay nyo, walang mag-a-advise sa Pangulo. Hoy, wag mong pirmahan yan. Kasi yung total ng education mas mababa kaysa sa DPWH. Maaano ka dyan? Pwede kang sabihin na violation of constitution ka. Pipirmahan mo eh. Di ba? O, eh yung pala pinakita ni Kong Hong, ang buong education sector ay mas mataas pa kaysa DPWH. Naku, maya naman tayo mga kababayan. Kaya yung iba dyan, nananakot lang eh. Yung iba dyan, gusto lang makapuntos, no? Mapaniwalain tayo. Pero buti na lang may mga katulad ng mga young guns na bumubutata sa mga fake news pagkakalat ng kasinungalingan ng ilang mga kapwa nilang mambabatas. Di po ba? Nakita nyo? O, pinakita ni Kong Hun yung lahat ng education sector, magkanong bilyon-milyong piso ang nakukuha nila. Di ba? Kayo ang mag-figure out. Kung iyang pipirmahan ng Pangulo, sa palagay nyo, walang mag-a-advise sa kanya. Hoy, mamumpirmahan yan. In violation of the Constitution ka, pwede kang ma-impeach dyan. Kasi sabi sa Constitution, Article 14, Section 5.5, na dapat education ang highest priority. Malaking budget, hindi ang DPWH. O, pinakitaan kayo ni Kong Hun. Basag. Kayo po, mga kababayan po, yung masasabi, comment down below, and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.